Treasure hunting weekend mga katiyats. Narito kami sa isang liblib na lugar. Merong waterfalls sa unahan at ito ay napakagandang lugar sa pag-treasure hunt dahil nga ay ito'y masasabi natin na river, hindi na ito creek. At merong mga remarkings sa mga niyugan. Kaya yan ang mga direksyon na sundan natin sa unahan. Ang mga remarkings ay mga bago pa lamang yan, mga 5 taon, 10 taon na ginawa ng mga bumalik na Hapon. Pwedeng mga anak o apo ng mga sundalong Hapon noong World War II ang bumalik at gumawa ng remarkings. Ang remarkings ay nakabase sa mapa ng kanilang ama o lolo na sundalong Hapon. At ang purpose ng remarkings ay para madali na lang sa pag-retrieve ng babalik na kasama. Yung retrieval na grupo, madali na lang kasi ang paglagay ng remarkings, yan ay final na. At kapag may mga remarkings sa niyog, ibig sabihin malapit lang talaga sa niyugan. Ito meron dito baliktad na baliktad na E. Letter E siya, baliktad na merong square dot. So ang E ay ano yan, box of gold bar plus square dot pa ay nagsasabi talaga na merong kahon na may laman na ginto. So ito ang i-detect natin sa unahan, mga nasa 5 to 7 meters or 4, pwedeng 5, pwedeng 7 ang pinakalayo nito kapag ganito na marka na merong dot. Pwede rin kunin ang distansya ng E tsaka dot by inch. Halimbawa yan ay 5 inches, so 5 meters ang puntahan. Ito kasi nakaharap ang E, ang letter E nakaharap sa kaliwa. So ibig sabihin nasa east. Make that nasa west ang ang item. Pwede ring opposite ng east, so west. So east-west lang ang paghanap niyan. Estimated distance ay 5 to 7 meters given dito sa dot. So ayan, ang lugar na ito ay meron talagang nakabaon dahil meron ngang marka. Okay, patuloy tayo sa unahan. Ayan o, gandang marka nun. Magandang marka kapag letter E. Yan ay Japanese treasure symbol talaga. O ito naman nakita namin ay old tree. Ayan, nakita nyo merong malaking triangle yan na naka-engrave pero na ano na siya, na distort na sa tagal ng panahon. Parang hindi triangle tingnan. Okay, at sa palagay ko ang lugar na ito ay may na recover na individual soldier or giveaway kasi sa harapan nito kung saan nakaharap itong triangle ay may kuweba. Itong dito sa tinatayuan ko, itong ako yung nagtuturo. So dito sa likod ko may kuweba yan na maliit ang entrance. Kaya pwedeng merong laman tong kuweba kasi nakaharap ang triangle, pero dito sa baba ng puno ay meron ng hukay diyan. Or kung hindi man yan hukay, ay nagbara daw ng lupa. Meron siyang parang atabay diyan. So century old tree talaga yan. O dito sa harapan ay makikitang merong napakalaging bato na may lagusan, ay meron siyang entrance. Kaya dito sa pamagat ng video na ito ay kahoy at kuweba na magkaharap. Ano ba ang uunahin, kahoy o kuweba? Ayan, depende na yan mga kababayan sa ano nyo, mga katiyets, sa detection nyo. Kung alin ang unahin yung paghukay, kasi ang puno ay meron din yan. Lalo na ang kuweba kasi nakaharap ang triangle sa kuweba. At ang kuweba ay 10 meters lang yan. Ito, ay ano yung nakita nyo? Di ba ito yung kwadrado na bato? At pinasak diyan, parang tinapal sa triangular entrance. Naka-triangle to eh. Merong butas yan.
na tinakpan itong bato. Kaya ano sa palagay niyo mga ka-TH, ang unahin niyo, kahoy ba o ito? Ay kung ako kahit walang detector, ito ang unahin ko kasi nandyan yung square na bato eh. Tapos pinasak dyan sa gitna ng triangle na entrance para walang makapasok. At dito, ito, merong mga sunod-sunod na dust dito. Man-made yan na mga ano. Sunod-sunod siya oh. Tapos ito para siyang maliit na arrowhead na nagsasabi na doon sa loob. Kaya meron talaga tong lugar na to, meron. Ayan oh. Ayan, balikan natin yan oh. Ito, ayan oh. 'Di ba? 'Di ba? Yan ay man-made yan ng mga dots eh. Mga dash of lines. At ito yung pinaka-arrow niya. So, papasok sa loob ang sabi. Ang lugar na ito ay napakalayo nito sa lugar ko, kaya hindi na ako makabalik dito. At kung napanood ito ng mga kasama ko, ay kasama ko dyan, yung mga guide sa bundok, ay kayo na lang bahala magukay dyan. Tanggalin nyo lang itong bato at pasukin nyo ang loob. Ito yung sinabi dito sa sign, no? Papasok sa loob. Mayroong parang circle dito na manipis lang. Ayan, no? Ayan, so maganda. Ayun, no? Magandang ano siya. Nasa unahan lang ang kahoy. Ayun, no? Ayan, no? Tapos triangle nakaharap mismo. So ano pa ba yan, di ba? Kahit walang kagamitan, wag masyadong mag-depend sa kagamitan. Pwedeng makakuha ng treasure sa mga signs lamang, mga ka-TH. Ang kagamitan ay pang-confirm lang yan na meron ngang malakas na detection. Pero ang kagamitan, kapag hindi nyo na master, ay detect yan kahit saan. Kahit sa bakuran nyo ay mag-detect. Kailangan i-master talaga yan ng aktual na mga lugar na merong nakabaon. Or kung meron kayong maraming precious metal, ibaon nyo ng hanggang ulo, ang lalim, kahit 2 meters lang. At then pagpraktisan nyo pag-detect ng inyong mga kagamitan na katulad ng dowsing pendulum at mga Japanese wand. Kaya yan o, nakita nyo mga ka-TH. Itong triangle na to, triangle yan eh, nasira na lang yan sa ang tagal pa naman ng nakalipas, di ba? Almost 80 years na eh ang gera. Kaya ma-distort talaga ang marka. O, di ba? Magkaharap lang sila nitong ano, nito. Ito, kaharap lang ito. Nasa 10 meters lang yan. Nitong kahoy na to. Oh, grabe, ganda. Kaya pinalabas ko to sa inyo eh. Ito yung mga almost 1 year na to na video ko. Hindi ko lang pinalabas. Kasi baka pwedeng balikan natin pero hindi na balikan eh. Kaya pinalabas na lang. So ito na. Ayan o, pinasak yung bato sa gitna ng triangular na entrance ng maliit na kuweba. Ayan, so tingin ko dyan ay giveaway ang laman yan. At doon din sa kahoy. Sa unahan nito ay mayroong napakalaging rectangular na bato sa unahan pa nito. Kaya pwedeng general treasure site ito. Pwedeng merong mas malaking deposito na nariyan sa lugar. Oh, mayroon pang man-made na butas pala oh. So ayan, kapag mga man-made na bilog, treasure on the spot. Sa malapit lang. Dito walang ibang paglagyan kundi ang loob nito eh. Ito yung katabi niya. Pwede ring may laman ito. Madilim ang loob niyan at merong mga sawad yan, merong mga ahas. Kasi merong mga langaw sa entrance. So merong sawa. Merong sawad yan. Tingin ko medyo malaki. Merong mga kinakainan dito, pinagkainan nila oh, na natira. Pwedeng mga nakatira dito oh, sa labas.
pwedeng mga squirrels, merong mga ginangat-ngat na mga buto. Ayan, so magkatabi lang yun nung isa. Ayan, so mga maliliit na kuweba na medyo bukas siya, pero sino bang papasok pa dyan? Kitang-kita naman natin, merong mga merong pinagkainan. Kaya meron talagang hayop nakatira dyan. Ayun, ang dilim-dilim. Sa mga kasama ko dyan na guide natin noong nakaraang 10 buwan na yata, so balikan nyo yan, pasukin nyo yan kahit walang detector, basta napasok yan, nandyan lang yan, makikita kaagad yan. Dala lang kayo ng maraming bawang kapag ganyan na ng mga kuweba na maliliit. Meron talagang mga hayop dyan na nakatira, so maraming bawang para sa ahas. Alright, so si Pendulum ayun, so ito yung isang napakagandang adventure namin. Sa itaas ito ng bundok, gubat siya. So ayan yung sinabi ko na baka nakuha ang diyan, di ba? Kasi ayan, yun yung triangle na butas. Ang baba ay hinukay. At sino bang aakyat diyan na di ba, na sino pa bang aakyat dito na mga treasure hunter? Napakadelikado ng lugar na ito. Mataas na bundok ito sa sa may malapit sa Manolo Fortich, malapit doon sa Manolo Fortich. So Bukidnon na pala ito, sa may Bukidnon. Napakadelikado na lugar nito. Ayan, alright, so anong palagay nyo mga katiyats? Diba napakaganda? Yung unang maliit na kuweba ito, ayan, mayroong bato na kwadrado, pinasak dyan, at sa harap niya mismo ay yung kahoy na ito, ayan, kahoy na may triangle na century old, at hinukay ang baba nito. So pwedeng nakuha dyan, kasi hindi naman natin nakita na meron silang nakuha, pero pwedeng nakuha. Kasi hindi gaanong malalim ang hukay. Kapag malalim na masyado ang hukay, yan ay negative. Kasi bakit malalim? Yang mga giveaway ay pwedeng sa 2 meters lang, kasi nagmamadali. And then pinakamalalim ay 4 meters. Mga medium deposit, yung malaki ay umaabot sa 7 meters hanggang 10. Pero kapag giveaway, 2 to 4 meters lang talaga yan. Kaya ang hukay nila, tingin ko ay nasa 3 meters lang. So pwedeng nakuha, kasi bakit hindi sila naghukay ng malalim? Kasi ayan, triangle, yung mahabang parte ng triangle nakaturo sa lupa, diyan sa pinaghukayan, at ang harapan nito ay yung kuweba na merong nakapasak na kwadradong bato na siguradong marker, di ba? Alright, so ako'y magpaalam na mga katiyats. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam.